Hi! Hello! Magandang umaga. Kumain na kayo? Di ba? Kung mag-alala, lilipas din yan. Nako, hindi maraming salamat sa inyong lahat sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Huwag kayong mag-alala naman, hindi ko pa abot dito ng alas 12 para magkabuhin pa si JTV. At saka baka mapagalitan ako ng mga asawa niyo. Walang magsasabi niyo. Anyway, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakaraos tayo. Ngayon, mahirap ang buhay. Pero, tuloy-tuloy lang. Yawan ko sa makakaraos tayo. Diba? Ang itong pasalamat natin, pagkakasama tayo yun, ibig sabihin, buhay tayo. Kasama ninyo ang inyong pamilya. Marami sa mga kabarangay natin, kamag-anak natin, kakilala natin, wala na. Dala ng pandemya. E tayo nakasurbay. Kaya, tuloy-tuloy lang ang buhay. Diba? Ngayon mga kabayan, matanong ko lang sa inyo. Bakit pa kayo naghahanap ng iba ba? Meron naman ng nakaupo. Nandiyan naman sila. Ha? Hindi kasi, alam niyo, madali tayo mag-real talk tayo. Kasi hindi ko kayo bibigyan ng mait sa araw na ito. Walang asin, mait. Ano lang tayo, real talk lang tayo. Kasi, tungkol na lang sa buhay din. Tama ba? Kaya ako may agaw-agaw. Alam niyo, hindi ko pinagkalit sa inyo na mahal ko sila. Sila mo naman ako. Malaman ko yan. Dahil mahal na mahal ko ang tatay nila. At malaki ang utang na loob ko kay Boss Danny Lamuna. Hindi ko yan itinanggi, itinugli, o isinigreto sa iyo. Akin ko yan kung sinasabi. Ito naman, tayo mga Pilipino, kahit saan man sa bansa, ang ugali natin magbayad ng utang na loob. At ang utang na loob, walang katapusan na kabayaran. Tama mali? Kaya naman, minabuti ko bilang pagtanaw ng utang na loob ay tiraos yung mga anak ni Boss Danny. Tiraos dinaruga ay sumali. In fact, magpangalan kayo kahit isa lang na tumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Alam niyo pare, isinagtabi ko yung mga anak ko. Ang tinunak ko bilang pagtanong ng utang na loob, yung mga anak ni Boss. Tama ba? Lima-lima na nga sila doon eh. Tingnan ninyo. Kayo magpatotoo. Philip Lamuna, nakaupo. Dennis Lamuna, nakaupo. Nate Lamuna, nakaupo. Fox Pana, asawa, nakaupo. Tapos yung kasama ko yan nakaupo. Ilan? Di ba maayos naman? Maganda na. Kumbaga, mas madali na bigyan ng pagkakataon ng Diyos at ng taong bayan na sila ay magulo, na sila ay mangalala sa lungsod ng Maynila at mamamayan dito. Ngayon, kung sila yung ginawa mabuti o hindi, ay hindi naman ako para mamusga. Taong bayan naman ang umusga ng hindi ba?
bakit sila makapagsasalita ng hindi maganda? Eh kung nagbuti ka sa paglilingkod, hindi ka dapat kabahan. Kahit nangululog ka, kahit hindi ka nakikita ng tao, patuloy kang iboboto ng taong bayan. Tama mali. Ako may utang na loob sa kanila. Pero teka muna, may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa pinalalagyan mo ngayon. Hindi ko ba? Masama ba na hindi ko yung panawagan ng tao, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Boom! Bumalik ka na. Boom! Eh bakit naghahanap ang tao ng iba? Diba? Hindi ako makasasagot mo. Taong bayan ang magdidesisyon mo. Usapan ko na ito. Magbabayad ka na ako. Totoo lang. Hindi ako titigil. Hindi ko mapapuhin ang ugali ko bilang isang tao, bilang isang Pilipino. Magbabayad ako. Pwede naman ba makiusap na lang? Magbabayad ako ng utang na loob sa kanila sa ibang pamamaraan na lang. Dahil magbabayad din naman ako ng utang na loob sa taong bayan. Sila naman, lagi ko katabi ng araw eh. No? Alam niyo naman yun. Hindi ko sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko sila pinagkaitan ng pagkakataon na turuan kung paano pagmalasakitan ang taong bayan. Kung paano maglingkod ng episyente. Lagi ko silang kasama. Eh nagtataka naman ako, ba't bigla-bigla ng araw, papalampak ko lang ako sila sa likod ito, habang natuturuan ka. Aba kayo, lahat ng ginawa ko ng araw, mali. Aba kung mali yung ginawa ko ng araw, hindi mali rin kayo, kayo kasama ko din eh. Tama ba? Presence? Hindi ko maintindihan bakit kayo kinakabahan. Kaya ano ang tao ba yan? Sila naman yun eh. Eh tayo, pinag-uusapan lang natin relasyon ng mga politiko. Ang importante, yung relasyon mo sa taong bayan. Ikaw ba'y kumilos? Ikaw ba'y kumanap? Ikaw ba'y naging mabuti sa paglilingkod at tungkulin tinatang mo? Hindi mo sa taong bayan. Tama po ba? Eh malulungkot ako, bakit hindi? Natingat-lingat lang ako. Itutuloy na lang nila. Binabago pa nila. For example, tayo ha. Una, taas ang kamay ng mga senior citizen. Yan. Yan ang pinaka-spoiled sa Maynila. Sa panahon ko. Totoo naman, ano ba na, real talk lang tayo, real talk. Eh, pwede nyo naman sabihin, hindi, you're me, hindi mo kami mahal. Pero, tama ang mag-desisyon. Bakit spoiled sa akin yung mga senior citizen sa Maynila? Ang katwiran ko, konti na lang ang birthday nila eh. Hindi, rintaw lang naman. Huwag kayo matakot. Una ko na lang yan. Mauna na sila. Kasi gusto ko iparamdam sa kanila sa ginapahaba ng panahon ng pamumuhay nila sa Maynila. Marami na nagdaan nila ito. Ngayon man lamang maramdaman nila ang pagpapahalaga at importansya na binigay ng pamahalaan ng gusto. Totoo ba? Di ba meron kayong tinatanggap na allowance? Totoo ba ito? Na kapag hindi mo nakuha sa araw ng payout, forfeited na yung nakuha? Talaga? Kasi yung sinasabi niya ng estudyante, okay, lalagyan ko ng ng laman. Okay.
Malamang nakasama ko rin kayo sa ganitong usapan. Nakikiusap sa akin ng mga senior citizen. Maganda to, ito ang sinasabi. Kaya, ang mga senior, sa mga lolo-lolo ko, mga natin natin. Vice, baka naman, sa Makati, kapag ka-birthday na senior, may cake, baka naman pwede sa Maynila. Sabi ko, kakabalik ka naman ang hindi yung senior, ang lalapit lang. Sabi ko, sige, manatag ka na. Dadalhin ko ang Makati sa Maynila. Naalala niyo? Okay. Pati nangyari, meron ng cake. Tama? May cake pa rin naman eh. Cupcake. At least cake pa rin. Tapos, ito maganda kasi ito, tinanong niya yung person niya. Tapos, edi siyempre, salamat sa inyo. Nakalagin ako. Binuksan ko yung libro. Budget. Nakita ko doon sa budget. Ang daming appropriation. Road maintenance. Road maintenance. Road maintenance. Road maintenance. Sabi ko, bakit? May sisimentohin ko pa sa Maynila. Di puro simentado na Maynila. Real talk to. Sabi ko, hanggat hindi yan tumak, wala akong pakialam dyan. Dahil bulog lang ang makikinabang. Likumin ninyo yan dahil may gagawin ako. Ang gusto ko, yung pera ng taong bayan, gamitin natin efficiently na pakinabangan mismo ng mamamayan. Kaya naisip ko magkaroon ng pensyon ang senior citizen. Tama na. Hindi nila ko sila. Pati sinama ko na PWD. Solo parent. Tama ba? Tapos tapos na. Ba, meron pa. Nakahanap ako. Yun yung tinatanong namin. Pati yung mga estudyante ng UPM, isang muli, PLN, isang muli, at saka grade 12. Yun yung tinatanong niya na 5 months na raw hindi nakukuha ng mga estudyante. So, ano? Saan galing yung pera? Sa lumang pera na nadapat natin sa bansa. Ang ginawa natin, sa hirap ng buhay ng tao, matigsan man namin niya yung gastusin. Sa araw-araw, na maibalik sa kanya yung pera. Eh, hindi ko naman pwede yun. Yung pera naman ang mabuhayan yun. Tama ba? Ngayon, totoo pa talaga na kapag, halimbawa, payout, hindi nakuha ng senior. Diba? January, February, March. Wala ka. Absent ka. Wala na. Forfeited. Tingnan ninyo. Makatwilan ba yun? Tingin ko mali yun eh. Bakit nila binago yung patas? Bakit nila binago yung patas? Anong gusto mong gawin na senior? Araw-araw na sa barangay mo. Pag-isip ng umaga ng senior, pupunta sa barangay mo. Chairman, balitan. Wala pa na. Gising ulit bukas yung senior. Punta naman sa chairman. Chairman, baka naman. Wala pa na. Eh si Lola, tinawagan lang ako. Lola, siya lang na naman kami dito sa Cavite, sa Bulacan, namimiss na namin. Nagbakasyon niya si Lola. Pumunta ng Cavite. Matapos ang 2 araw, umuwi sa Maynila. Pumunta ulit. Chairman, musta na? Naku, Nay, kahapon nagkabigayan, wala ka. Ano nangyari ko sa lolo-lola ko, nanay-tatay ko? Kaya kung minsan, yung mga senior citizen, hindi mo masisi. Ito naman si Chairman, 5 na, tingin eh. Hindi naman kasalanan ni Chairman yun. Hindi naman kasalanan ni Kagawad yun. Totoo. Pera ng senior eh. Tama mali. Totoo ba na kapag hindi ka na botante, wala ka na rin sa listahan ng pensyon? Kailangan botante ka para may pakinabang. Hindi ba ang tama, kailangan mamamayan ka para paglikuran ka?
So, ito sa sige. Yung hindi pa sinyo, nasa naman. Yung hindi pa. Tingnan ninyo ha. Ilalagay ko kayo sa sitwasyon. Nanay nyo, tatay ninyo, nakahirapi sa sakaramdaman. 6 na taon na. Nakahiga. Pero buhay pa. Buhay pa. Kaya lang ilalaga mo. Eh 6 na taon, hindi nakakahuli yun. Ano mangyayari? Mawawala sa listahan nyo. Tama mali. Ano mararamdaman ninyo? Dahil hindi na bukante, dahil wala nang makinabang sa grupo, wala nang may alawas. Wow! Parang pagka gusto ibigay, hindi mo na ako ng mahirapan. Hindi yung pinamulong pa yung laway ng matanda. Siyempre may higit yun eh. Kung meron ako wala. Kaya mga ginawa ko na, di ba? Mayaman, middle class, mahirap, botante, hindi, may sakit o wala, lahat pantay-pantay meron. Kasi totoo yung maling ata, kung may magdaan, napaka-hindi. Subukan mo maglakad dito sa lugar, pauwi ko sa USD. Hindi nakakapot yung may magdaan. Totoo na. Kasi itinatapos na lang ng ilong ng matanda yun eh. Na kapag ka meron siyang timandaan, anong gagawin niya? Pag nakuha niya rin kaya, ang gagawin niya, ako, halika, Jollibee tayo. Ha? May pera ka, wala? Tsaka huwag ka magkalala, may maling anda o may yomi. Anak, halika dito. Bili ko nga akong masaratan. Nay, wala akong pera. Huwag ka magkalala, may maling anda o may yomi. Tama ba? Ano lang, nakarampot na lang eh. Bakit mo kailangan natin ito? Itutuloy niya lang eh. Bakit kailangan pa pag-uwi yung matas? O ngayon, pag hindi nakuha ng senior citizen, saan ako may pera? Wag, tayo parang minala. Hindi, isipin natin mabait sila. Tayo mag-iisip ng masama sa kapwa. Masama punta sa kaban ng bayan. Tama? Sa bangko. Sino magkikinabang? Eh kung nasa palad ng tao yun, magagamit pa. Tama mali? Sige, ganito na lang. Total, I want you to go home with hope. Umuwi kayo. Sabihin niyo naman sa mga mahal sa buhay, sa kapwa niyo senior citizen, sa kapitbahay ninyo. Huwag na silang magalat kung manalag sila. Mayawan Diyos at sa tulong niyo pagdating ng araw, ibabalik natin yung dating sa buhay. Meron naman lang kayo tayo umingin na pangarap. Hope. Pag-asa. Pangalawa, totoo ba na kapag magpapacheck up kayo, kailangan naka-online ba kayo? Wow! Sosyal! May appointment? Wow! Sosyal! Ano ba yan? Nalingat-lingat lang ako. Nakasaglit lang ako na wala. Kung ano-ano na mga requisitos ko. Hindi nga ano ba ho? Real talk. Real talk. Tingnan natin. Para naman masyado ko nag-explain. Di ba nung panahon ko, ang health center, one to sawa. Anytime na gusto mo pumunta, pwede ka pumunta. Tama mali? Kung kuha ka ng vitamina, kuha ka ng maintenance, anytime. Tama mali? Wow, appointment ha. Busy? Ngayon binagkan na kasi pero 2 taon na kanin mo ba tayo nahirapan? Magandang na eh. Hindi ito.
Yan ang pinagkaiba ng leader na hindi alam ang pakiramdam ng salat sa buhay. Okay. Sa isang mahirap na buhay, bawat piso mahalaga. Tama mali? Tingnan ninyo. Online. Online. Anong kailangan mo sa online? Ang load ba? Libre? Postgres ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Cellphone. Libre ba cellphone? Postgres ka. What? Gastos pa yun eh. Dati wala naman ang gastos eh. Tama ba? Bakit kailangan pahirapan mo? Hindi naman, pinagpapakasakali naman ng tao. Nagdadasal rin habang naglalakad sa center. Alam mo, dinadasal mo? Sana may gamot. Sana may gamot. Sana may gamot. Hindi siya sigurado, ha? Pero, dahil siya'y naubos na yung nakalista sa reseta, magpapakasakali yun. Ako, kilala ko kung wala. Ipagpapakasakali, sabihin mo pa 1 kilometro na lalakarin. Umumula na ako. Wala na ako maiinom ang men. Wala pa sweldo na ako. Sa aking isipan. Ako, sana meron. Tama ba? Ngayon eh. Sana may load ako. Sana may load ako. Kaya problema, hindi pa marunong yung iba gumamit ng online. Tama ba? Bakit kailangan natin pwede pa ng tao? Yes, ibig sabihin, ito sample lang to sample. Si Aling Flor de Lisa. Hindi ko sinasabi kung nangyari sa ito. Sample lang. Tingnan natin kung posibleng mangyari ito. Si Aling Flor de Lisa, si Lola, hinako. Apo. Dalhin mo nga ako sa health center. Ano sagot ng apo? Lola, tumigil ka, wala kang online. Si Aling Flor de Lisa, paalam na aking ina. Tama ba? Kailangan mo. Pa-check up lang. Ito. Pangalan mo. Bayani. Ako. Uso-uso yan ngayon. Si Bayani. Bayani niya yung asawa niya. Buntis. Siyang na ba? Bayani. Lalabas rin naman mo. Dali mo ko sa center. Ano sabi? Pigilan mo yan. Wala kang online. Itutuloy na lang nila eh. Pinagmamagano pa nila. Napakasin yung bagay lang eh. Napisahan na eh. Nandiyan eh. Nagpapakinabangan na ng tao. O sige, umuwi kayo. Sabihin ninyo sa mga mahal nyo sa buhay, sa kapitbahay ninyo, may pangawakan na lang kayo pangalawang buhok. Yawa ang Diyos, pagdating ng araw, at sa tulong ninyo, ibabalik natin yung mga sistema ng Diyos. Kahit na ginagawa nila ngayon, may nagawa na nila, di ulitin lang nila yun, pagkapos ng talaga. Tama ba? Pumanatan na kayo. Ibabalik natin yung dati. Uya na. Dalawa lang muna, mahaba pa panahon eh. Alam niyo, ba't yan ang inuna ko? Patingin niyo. Kanina nakita niyo yung nangyari sa Maynila, ba? Naku, pinakamaswerte talaga, 4th District. Meron kayong Dr. Albert Private Elementary School. Dahil mukhang private. Nakita niyo na kay Albert? O yung magsaysay, nakita niyo na? Parang bumagal. Tayo, yung nakita niyo dyan,
nakita niyo dyan? Lahat? Sabay-sabay ginawa, pandemya pa. Natapos? Dalawa pa lang. Ito, Albert. Ito, magsaysay. Ito, magsaysay. Yung Albert. Ayan ang Albert ko. Maganda ba? Mukha ba private school? Pag doon nagkakalanganak nyo, may problema kayo. Hingi ng jacket. Naka-airport yan eh. Alam niyo kung bakit? Pasilin nyo lang. Ano lang, katumaan lang natin. Pasilin nyo yung Albert. Fully air condition. May soccer field. Ang gymnasium, air condition. May auditorium. Yes. Ang mapaw ko sa'yo. Tama ka. Mukhang private school, diba? Alam niyo bakit? Ba't ganyan naman? Dati hindi naman ganyan magawa ng eskwelahan. Yung mema lang, may magawa lang. Bakit ganyan? Bakit ganyan ang gusto ko kunyari? Ako, nag-aral sa mababang paaralan ng Rosario Almario Elementary School. Hindi mo yung mababa, pero mo yun. Elementary. Tondo High School, produkto ko ng pagpublikong paaralan. Hindi ako mapalat na maginhawak ang magulang. Salamat sa Diyos. Nabigyan ako ng pagkakataon makaangat sa Diyos. Kaya mga anak ko, mapalat. Sila nag-aral sa private school. Magagandang eskwelahan. Maayos, maliwalas. Kaya pinangarap ko, nung ginawa niyo kong mayor, yung natikman ng anak ko sa private school, matikman ng mga anak niyo. Pwede? Posible? Ayan. Nangyari. Nagsimula sa pangarap. Naganan. Kaya yan, hindi ko na masyadong ikinukwento. Bakit ang pinag-uusapan natin yung dalawang bagay ngayon? Alam niyo bakit? Kayo yun. Tungkol sa inyo. Unahin mo muna yung problema ng tao. Tama ba? Kaya mga baba kaya, ngayon, matanong ko kayo. Gusto niyo ba akong muli? Promise? Bakit man sinasabot na lang ako? Eh kasi, alam niyo, babaan na ng mga ais, tupan, akap, baka mamaya, magbago ang tagdami nyo, itong buwan simula kayo. Promise? Eh pero ito real talk again. Kumahana ang akap, kumahana ang ais, kumahana ang tupan, kunin nyo. Pero yun naman yan. Tama ba? Saan ka nakakita? 2 bulitin yun, 6 na bulitin yun. Wala na tayo ng hirap, kukuha ka ng malis, papapicture ka lang. Pero kaya, papalit ako ulit. Kok, dito pala. Sayang din naman eh. Tama ba? Oo, okay, mahiya. Pero naman ang gobyerno yan galing sa taong bayan yung pinag-iarto ko sa inyo. Tama ba? Pero, ipapaalala ko lang. Darating ang oras, pipiliin ang mga pamilya. Pagpapantay ang mga pamilya. Huwag kayo mag-alala. Unahan na lang yan. Tawag ko lang sila. Pagpingit ng mata nyo, pagpantay ng paa nyo, linisan kayo sa mundo ibabaw. Ang isipin ninyo, anong uri ng liderato at gobyerno ko
iiwan ang aking mga mahal sa buhay. Tama ba? Dahil kung hindi, ikapaalala ko sa inyo, si Juan namatay. Si Juan. Pumunta sa langit, tinawag ng batay sa langit. Teka lang, Juan. Naka-online. Sabi ng batay sa langit, may bago kami regulasyon ngayon. Total, maraming bago regulasyon sa Maynila, pero hindi kami ngayon. Sabi kailangan mamamili ka ng isang araw sa impyerno at isang araw sa langit. Pagkatapos mo, mamimili ka ng malaya. Wala na gawa si Juan. Bumaba ng elevator, papuntang impyerno. Pagbuka sa elevator, laking bulan mo. Nakita mo yun, ang impyerno. Wow! Golf course! May mga beach! Wow! Ganda ng impyerno! Nakita niya mga babies, pamama. Ang sexy! Wow! Nakita niya nagbabago ng mga hamon. Wow! Ang alat, kwanto! Kwanto sa kwat! Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, kaya kami sa langit. Pagbuka sa langit ng elevator, nakita niyo ang mga tao sa langit. Sabi ni Juan, boy, walang gana. Tapos ang isang araw, tinanong siya ulit, patay sa langit. O Juan, nakapamili ka na ba? Sagot ni Juan, opo, sa impyerno po ako. Susunod, sumakay sa ulit elevator, pagbukas ang elevator sa impyerno lang ikuhan ni Juan. Yung beach at golf course, naging nagkakagat ng apoy na kumukulong ka sobre. Yung mga babies, mapapa, may buntot at suman. Yung mga hamon, buko na lang. Nakita niya si demonyo. Demonyo, halugay ito, demonyo ka talaga. Bakit ganoon? Kahapon lamang, ang ganda-ganda ng impyerno. Bakit ngayon? Mukha ng impyerno ng impyerno. Sagot, may demonyo. Kahapon, nangangampay na kami. Ngayon, bumoto ka na. Sabi ni Nanoy, ingat. Wow. Ito naman parabola o kwento, maaari natin maalala at kapulutan ng aral. Kaya huwag niyong kakalimutan si Juan na hindi naka-online nung namatay.